Ngayong episode po, dito sa Agri, napaka-unique ng ating episode dahil magluluto tayo ng crickets. Kamaru. At syempre, ang palaka sa halip na chicken wings, flavored frogs naman ngayon. Flavored frogs, yes. Ayan, kasama natin si Chef Cherry dito po sa Apag, Marangle. Ayan. Okay, ngayon po ang lulutuin natin ay ang Kamaru mall crickets, no? Maya Paldo po kay Kayungan. Ako po Manuela Cherry Pasyontan. Welcome to Apag Marangle. Apag Marangle is an authentic Kapampangan restaurant located here in Guagua, Pampanga. Ang pagluluto po namin dito ay very traditional, from the selection of ingredients to the preparation and to the cooking and kung paano din namin siya sineserve sa inyo. Ang sineserve po namin pagkain dito ay yung mga lutong bahay, no? Yung mga kinagisnan ko. Ako po ay hindi nag-aral professionally ng culinary, pero lumaki po ako sa bahay na lahat ay nagluluto at binibigyan ng pagpapahalaga ang pagkain. Meaning, hindi lang kami kumakain para mabusog, kailangan masarap yung aming kinakain. So, ang food po namin very authentic to Kapampangan is yung aming Kamaru, the mall crickets, and also frogs. Cooked in so many ways. From tinola, adobo, betute, the stuffed frog, up to the flavored frogs na para sa mga kabataan naman ngayon. Aside from those, we are serving also, syempre, sisig, inihaw na hito at mga isda na ang sausawan ay tunay na sampalok at bagoong. We also serve buro, yung buro at mustasa. Yan, yung unang panahon pa lang, kami ay nagra-wrap na. Even before the Koreans came, meron na tayong mga buro wrap. So, it's hito with mustasa and buro. And marami pa kaming mga pagkain like yung kilayin, humba, asado. So, napakadami pong yung choices dito sa Apag Marangle. So, this is one of our delicacies here in Pampanga. Yung ating mall crickets. Ito ay nalinisan na, tapos inadobo na namin. Pag sinabi namin inadobo here in Pampanga, ibig sabihin pinakuluan na namin siya ng suka, bawang, paminta, asin. Okay, so may flavor na to. Kumbaga, may pre-cook na siya. Ayan. And that's also our way of preserving food eh. Mahilig kaming magsangkot siya. We call it sangkot siya, na parboil mo siya, papakuluin mo muna bago mo lulutuin talaga. Okay. So pagka pumunta sila dito sa restaurant mo, ano sa menu yung nakalagay doon sa dish na hanapin nila? Ito, Kamaru. They have choices. Kung gusto nila ng ginisa, ito yung ginagawa ko ngayon. Ginisa, may bawang, sibuyas, kamatis. Or kung gusto nila na fried lang. Yung ano siya, crispy lang talaga siya. Crunchy. Crunchy, yes. Okay. So bawang, sibuyas, gisa lang natin. And then, lagay natin yung kamatis. Ito pa lang, naaamoy nyo na. Mabango na siya. Ayan na. Okay, and then we'll put the Kamaru. Yan, yung ating mall crickets. Alam nyo po, yung mall crickets, ngayon, nakakahalaga na siya ng 1,000 to 1,500 per kilo. Oh, wow. Yes. Ito rin ba yung same na binebenta sa Thailand, sa mga street food doon? Iba. Magkaiba? Iba. Yung sa Thailand, ano siya, medyo mas makapal, mas matigas yung shell. Tsaka mas malaki. Dito. Ito parang mas maliit. Yes, mas malaki yun. Yeah. And nag-try na kami kasi may nag-offer sa amin ng gano'n na binibreed daw. Okay. When we tried it, malayo eh. Magkaiba? Malayo, oo. Kasi ito mas fresh sila kasi sa bukid talaga sila nahuhuli. Tsaka mas malambot. Compared dun sa farm. Yes, matigas talaga yung shell nun. I just added salt and a little of sugar para medyo may contrast yung lasa. Okay. First time ko makakatikim nito. Wow. Additional flavoring is a little patis. Yan. Okay, so this is your since this is your first time, gagawin ko siyang crunchy para easier for you, no? Pero kami mga Kapampangan, gusto namin yan, yung mamasa-masa, no? Because of the kamatis. And then, ano mo lang siya, yung ulam sa kanin. Diretso ulam sa kanin. Yes, so ako, dadagdagan ko ng oil para mapalutong ko siya. Ayan. Madali lang. Kasi nga, madali kasi pre-cook na. Naka-pre-cook na siya. Nyo na. Yeah. Yes. Titikman lang natin ngayon kung tama na yung kanyang alat. Yeah.
Yan yung importante sa interview ni Yes, Ma'am. tikim. Kailangan tikman. Okay na, so I can add this pa. Close up pa natin para kitang-kita nila. At saka nadadaan din nata yung sarap sa ganda ng sandok mo eh. We're using bikan. Yeah. Yung sa sanyog. Sandok sa nyog. Ito ang sandok na hindi umiinit. Yeah. 'Di ba? Kahit naiwan mo, 'di ba? Usually yung isa pag naiwan mo, Yes. hindi mapapasok ka Mahirap na. pa. Tsaka baka matunaw pa yung handle. Tapos, friendly pa siya sa mga Teflon. Hindi magagasgasan Hindi yung magagasgas, Teflon. yeah. Baon ng nyog, tapos kahoy yung handle. Yes, ang handle. Usually, guava. Guava. I didn't know that. Okay. Pwede na. Mabilis lang. Mabilis lang. Then, plate na natin. Ayan. Okay. Finish na agad. Finished. That took at least maybe 3 minutes lang, no? Less than pa. And now, Titikman ko na agad. tikman na. Ayun, no? Punta na po kayo dito para kayo na mismo ang humusga. Kasi Mainit. mainit pa. First time. Sarap. Hindi ko masasabing, hindi ko ma-describe kung ano yung kinain ko kasi grabe yung flavor kasi. So, crunchy, tapos kung may mga fear factor kayo, natatakot kayo or medyo icky yung inyong judgment agad, tikman nyo muna bago nyo imaginein na hindi masarap or nakakatakot. And this is part of the tradition ng mga Kapampangan. Way back many years ago or decades ago, talagang kumakain sila ng cricket. And napakasarap. I wouldn't expect na ito pala ay isang delicacy or normal na pagkain din sa Pilipinas. Mas marami lang talagang hindi nakakaalam. Yes. Yan. Ngayon, alam na nila. At alam ko na rin. Alam mo na rin, masarap siya. Bibili na ako ng 1 kilong cricket sa inyo. Yes. At di ba, you always go to other farms. Yes. Baka may makita ka. And hopefully, may encourage let natin us yung mga know. kababayan. Oh, no? yes. Oo. Kailangan ni chef ng supplier. So, Yes. mag-alaga kayo or manghuli na kayo ng crickets. Crickets. Picture your kitchen na nandun ang nanay, tatay, nandun ang mga anak, from panganay, kuya, ate, bunso, nandun pa yung mga tiyuhin, tiyahin at lola. We all stay in the kitchen. Nandun kami sa kusina, doon nagkukwentuhan lahat, doon nagsistay. So makikita mo kung na bawat isa sa kanila ay involved kasama doon sa pagluluto. Even ng mga bata pa kasi kami, kasi wala pa noon mga social media, walang cellphone. So pag kung nasan yung nanay mo, nandun ka. So when nasa kusina siya, nandun din kami. And little bibigyan ka nila ng gagawin. Like magtatalop ka ng bawang, magtatalop ka ng sibuyas, o yung string beans, di ba? Papali sa'yo yung nasa taas niya at dulo. Akala mo naglalaro ka lang. Pero it's their way also of getting you involved in the kitchen and eventually magustuhan mo at makasanayan mo ang nasa kusina. Yung talagang, siguro bata pa lang ako, nakakapagluto, prito-prito na, pero parang forced ako na magluto talaga when I was 9 years old. Kasi nagkasakit ang mother ko, walang magluluto sa bahay. So ako na ang nagluluto. At tatawag lang naman ako sa tita ko o sa mother ko. Kasi nung mga bata kami, ang mga bahay, magkakapit bahay, sisigaw ka lang sa balakod, magkakarinigan kayo eh. So I would call on my tita. Sabi ko, tita, paano niluluto ito? Kasi may nanay ko, kakagaling lang na operation, hindi siya nakakatayo. So, yun, parang na-force ako sa pilitan, nakapagluto ako. So, nagsimula ako ng 9 years old ako magluto. Parating lang tinatanong why Kapampangan food is good. Bakit daw masarap? Bakit masarap ang pagkain Kapampangan? Maybe, it's not maybe, it's because of the methods that we use in cooking. It's the time and effort and the passion that we put into cooking. Ang mga simpleng putahe, pero pag ginawa namin, madaming
methods, maraming steps, maraming ritual. Kaya pag lumabas yung produkto, mas masarap, mas malasa siya. Susunod naman po, magluluto tayo, Chef, ng salted egg frogs. yan, salted egg frog. Yeah, so, ito ay magiging crispy crunchy din. Yes. So Alright. ito yung ating ingredients. Ito yung ating frogs na nilinis na, marinated na yan for additional flavoring at saka para mawala yung lansa. And then meron tayong flour para pang coat doon sa kanyang pagpa-fry na natin. Yeah. And mamaya, I will do the salted egg mixture na doon sa natin siya ilalagay. Yeah. So we're using the real salted egg. Yan, totoong-totoo. Oo. Chef, para sa mga gustong matutong magluto ng palaka, ano ang ingredients sa pag-marinate? Ito naman just like what we do with chicken. Sabi nga nila, frog tastes like chicken. So, whatever dish na ginagawa niyo sa manok, pwede niyong gawin sa palaka. Ayun. So, if you're flavoring your fried chicken with salt and pepper, kami kasi, I'll share it with you, I'm using patis and calamansi. Ayun. So, this has patis, calamansi, and bawang. So, there's no other special treatment. Same lang din ng Yes. pag-treat nyo ng manok or manok. baboy pag mag-marinate. Yeah. Ayan. So, ang characteristic ng Kapampangan kasi extreme, no? One side is the fiesta, and the other side, yung naman parang during famine, na yung resilience at yung resourcefulness ng mga Kapampangan, no? So, alam na natin, pag fiesta, ang pagkain marami. May menudo, asado, lechon, kare-kare, ganyan. Pero pagdating naman din sa famine and survival, Kapampangan also learned how to adapt, no? So, kumakain kami ng palaka, kumakain kami ng kamaru, yung mole crickets, at yung iba nga kumakain ng bayawak, which is bawal na po ngayon, at saka ng mga dagang bukid, no? But here in our restaurant, since growing up, kumakain ako ng palaka, paborito ko yung niluluto ng mother ko, lalo na yung mga kamaru din. So, sinama ko siya sa aking menu. Of which naman, natutuwa kami kasi marami ang naghahanap. Lalo na yung mga balikbayan, okay? Yung mga matagal nang hindi nakakakain, nakakatikim. Kasi hindi mo siya makikita kung everywhere anywhere May mga restaurants lang talaga na nakakapag-serve ng kamaru and betute. Anong first step natin, Chef? Okay, first step is we will fry the frog. Yan, nag-init. Ang bilis uminit nung ng mantika agad. Mabilis siya, oo. Mabilis yung induction. Okay? So, yung frogs natin, yan. Overnight yan, Chef, na marinate. Oo, overnight. Medyo i-drain ko lang para maano ko siya sa harina. So, i-toss lang natin dito sa ating flour. Nilalagyan natin siya ng flour kasi nga, ang palaka, ang liit lang nung meat niya, di ba? Yes. So, kung wala siyang flour, madali siyang matuyo. Madaling mag-dry pag-fry natin. So, kaya inaano ko. Kino-coat ko lang siya. Pero ano lang, light lang. Hindi masyadong makapal. Oo. Ayan na. Ayan, so pag may coat na at nilagay mo na sa mantika, mukha na siyang chicken. Yung aming supply naman po pagdating sa kamaru and sa palaka, talagang walang kasiguraduhan. Okay? Just, for example, kasi ang mga palaka, lumalabas lang sila during may ulan. Hindi po totoo na nakukulture na sila dito sa Pilipinas kasi marami pong oras na wala talagang palaka. Unlike in other countries, nakikita natin no, sa mga Reels, TikTok, na meron sila mga farm ng palaka. Dito wala Kaya may pag walang ulan, wala kaming palaka. So what we do is, pag maraming palaka, we get hundreds or thousands of palaka para lang meron kaming ma-serve whole year round. Pero minsan, inaabot pa rin na nauubusan talaga. We cannot do anything about it. The same with kamaru. The mole crickets, kinukuha po yan sa palayan, sa mga pinagtamnan ng palay, ng sili, at kami, naghihintay lang din. And nakukuha lang yan usually month of August and July, which is the first drop of rain. After those 2 months, pag wala kang nakuhang kamaru, wala na. Just like this year, wala kaming totally nakuhang kamaru, but because we're able to get 300 kilos last year, we're able to sustain the supply. So talagang rin siya, kumbaga delikado na rin na mawala yung ating mga kamaru at mga palaka. Klaseng palaka ito?
Ang palakang ginagamit namin ngayon ay yung mga bullfrogs. It's a wrong notion na pag sinabi mong bullfrog is poisonous. Hindi. Iba po yung poison frog, iba yung bullfrogs. Bullfrogs sila because they're bigger than the native frogs. Pero I believe talagang pinropagate po ito because nakikita nila na pwede maging source ng pagkain. Pinalaki nila yung maliit na native frog to be bigger and they're called bullfrogs. At malalaman mo na ito yung edible frogs pag nakita mo yung kanyang skin. So, what we do here in the restaurant at Tapag Marangle, pag po pinag-order kami o sinasaplayan kami, dapat buhay. Skin on, buhay. Kasi pag naka-dress na siya, they all look the same. Kamukha ng poisonous frog sa kalye. So, to make sure, pag deliver dito, buhay, may balat, sine-check po ng aming, ng aming purchaser kung edible talaga. Kaya pag pag dinadala dito, like thousands of frogs. Yeah. Minsan ba, Chef, sumasama ka, nanguhuli ka pa yung pakain ng palaka sa bukid? Hindi. Dito na lang kasi alam nyo yung palaka namin dito, galing pa ng Nueva Ecija. Oh, wow. Yung aming mga crickets galing sa Tarlac. Minsan nakakadaan ako dyan pag bumabiyahe na may nagtatakbuhan sa mga palayan. Hindi ko alam kung ano hinahabol nila, yung palaka lang. Oo, palaka. Depende kung nasan kang lugar. Kasi like, if you're in Arayat part, marami doon yung mga dagang bukid. Yes po, nakakita na rin ako pagka after ng tag-ulan, sa umaga sila ata nanguhuli, no? Yes, umaga. tapos 'di ba, naka-dressed 'yon in the palengke. Para kang bumibili ng dressed chicken. Meron sa palengke na. So sa Pampanga lang makakabili ng ganon dressed na I think so, daga, sa Arayat, mismo. Sa Arayat, Oh, wow. Anong unang-una mong natututunang putahe na luto, Chef? Na medyo komplikado nung 9 years old ka? Hindi, mga sabaw lang, mga sinigang, nilaga, gano'n. Mahilig kami sa gano'n Kasi ang sinigang, alagay mo lang naman yung meat, lagay mo yung pang-asim. Diba? Ang ano lang naman sa sinigang, ang mahirap lang is yung sampalok. Kasi ilalaga mo muna siya. Tapos imamash mo siya, strain mo siya, yun yung pang-asim mo. Pero the rest, wala put all together na Siguro, nagsimula yan sa conditioning of our taste buds. Pag kasi na-condition ka ng pagkain na ganito ang lasa, hindi ka masasatisfy, hindi ka matutuwa, kahit may palitan ka lang ng isang sangkap dun sa niluluto mo. So, one of the characteristics also of Kapampangan is they are brand conscious. So, kung nasimulan mo na, for example, ang nagluluto ka, itong toyo na to, ang gamit mo itong brand na to, may loyalty ka doon Kasi alam mo na konting pagbabago lang, isa sa mga sangkap nun, magbabago yung output, yung lasa. So the same with the sinigang. Gumagamit din naman kami noon, ng mga sinigang mix, ganyan. Pero siguro pag pag nagpipiknik ka at nawala ka talaga makitang sampalok. Pero talagang kami, yun yung standard namin Parang hindi siya sinigang kung hindi talaga tunay na sampalok. At saka yung asim, yung talagang ramdam na ramdam mo sa yung pangangasim. Parang ganun ka-asim. So, we're using sampalok, we're using bayabas. Pampanga, very sikat sa amin ang bulanglang. Ang bulanglang sa Pampanga ay sinigang sa bayabas. Unlike in other regions, di ba? Ang bulanglang to them is gulay. Kami, when you say bulanglang, it's sinigang sa bayabas. Sinigang sa kamyas. Yan. Yan ang mga ginagamit namin dito. Hanggang ngayon, ano yung very, very favorite mo na Kapampangan dish? Ito, kamaru. Kamaru. Tapos yung favorite, masarap kasi yung buro talaga. Yung fermented rice with shrimp. Lalagay mo sa mustasa, tapos lagyan mo ng isda, tapos i-wrap mo, tapos doon mo kakain. Oh, wow. Hindi pa ako nakakatikim nun. Baka maybe meron dyan ngayon. Yeah, meron. Order tayo. Ano bang gusto mong luto sa hito? You want it fried or inihaw? Inihaw. Pa-ready na natin. Yeah, inihaw. Inihaw na hito with mustasa at buro. Dinner. Yes. Sarap naman pumunta dito. Lagi ba, Chef, magluluto ka pa rin sa mga guest mo? Pag may mga culinary tourism. So, for example, darating sila dito kasi minsan by buses sila sa mga students. So, yun, we do talk. We start with a talk on Kapampangan cuisine and then cook. Yeah. Tapos, there's another group naman, yung cooking immersion. Mostly mga corporate to. Yung mga gusto nilang matuto. So,
Yung 5 tables na to, nata-transform yan into kitchen. Oh, wow. So, dito na hands-on sila agad. all together, we'll be cooking som na mais, sisig, or kung ano gusto ng request nila na dish. Apag Marangle was established in 2008. Okay, when we were starting the restaurant, talagang we didn't do any promotion. Talagang hindi kami nag-promote, wala pang social media noon. We didn't even put up banners because we wanted to start talaga slowly yung growth ba. We want to learn every day from our mistakes. Kasi wala naman sa amin ang mga professional cooks, no? Walang may experience. Although, even before opening the restaurant, medyo nagka-cater ako or may mga tumatanggap ako ng mga orders kasi nga alam nila, mahilig akong magluto. So, may mga pack meals na ganyan, pero hindi yung formal na restaurant setup talaga. So, in 2008, when we started, ang naging menu namin, of course, is what is our menu today. Nag-stick kami dito because ito yung pagkain niluluto sa bahay. Sabi ko nga, hindi naman ako nag-aral formally. So, kung ano yung kinagisnan kong pagkain, iyon yung nandito sa menu ko. So, hanggang ngayon, mine-maintain pa rin namin siya. Nandito pa rin sila. Ano ba itong mga pagkain na to? These are the food na niluluto ng nanay ko, natutunan ko sa kaibigan ko, nakapampangan din, natutunan ko sa teacher ko, sa school, nakapampangan din. Pinagsama-sama namin dito. Yung akala ko na hindi na nila papansinin kasi araw-araw na nilang sa amin, sa bahay namin nun, just an everyday dish. Ngayon pala, hindi na. Even pala, I am in Pampanga, and serving Kapampangan people, hindi ko masasabi na hindi na nila papansinin yung pagkain. Kasi marami sa kanila ang namimiss na nila kasi wala na yung mga nanay, lola, auntie na dati nagre-prepare sa kanila ng ganitong pagkain. So, madalas, marami kaming na-encounter na naiiyak because it brings back memories of their childhood, no? Naaalala nila yung mga loved ones nila na dating nagpe-prepare ng ganitong mga pagkain. And that is also one of our mission in putting up an authentic Kapampangan restaurant here in Pampanga is to promote and pursue and preserve the authentic Kapampangan cuisine. And we believe na the way to preserve it is to share it. Okay? Kaya even in my cooking demo, wala akong mga tinatagong recipes. The way we cook it, sinasabi ko ano yung mga ingredients. Because we want to preserve the authentic Kapampangan cuisine. So, paano po siya nagsimula na mag-gain ng popularity na dayuhin ka dito, nagkaroon ng ganitong immersion program? 16 years. 16 years. Oo. 16 years. So, we started, sabi ko nga kanina doon sa interview po na 2008, wala kaming promotions because alam ko, I'm from marketing, alam ko na pag nagkamali ka, malaki agad ang sunog. Yes. So, habang pinag-aaralan namin, little by little, natututo kami. Hanggang sila na mismo, yung mga nakakaalam, word of mouth, sila yung nagkakwento about this. Tapos nauso na yung mga interviews ng mga iba't ibang mga stations. Mas madalas kami noon, naging regular kami sa mga local stations. Like, Umagang Kay Ganda, Unang Hirit, yung mga ganon na pumupunta dito, yung mga biyahe ni Drew, ang dami nila eh. Pinasarap ni Cara David, yung mga ganon. Luto na. Luto na. It's like fried chicken. Wow. Yan, di ba? Okay. So, tingnan muna. Try natin. Yan. Ma-identify mo yung legs na palaka siya. Oo. Mabilis lang siyang lutuin. Mabilis lang kasi nga, maliit lang maliit yung katawan. Maliit lang yung meat niya. Naranasan na namin ang maraming branches. Dati kami meron sa Makati, meron kami sa Olongapo, meron kami sa Angeles. Pero right after the pandemic, parang gusto ko na muna mag-focus lang dito. Okay, so I'm more focused here now and we're entertaining now maraming mga caterings. So mas nag-enjoy kami doon at mas napapanatili namin yung aming quality. Siguro in the future, pag meron ng succession na magpapatuloy ng aming negosyo. Pero right now, we're really focused here in Apag Marangle and we have another brand sa kabila, The Cocina Manuela.
And also yun nga, yung mga catering namin. And you know, we have a lot of culinary tourism students coming here. So meron kami tinatawag na cooking demo, and also we have cooking immersion for those who want to learn how to cook. The next step naman, nandito pala yung pot holder. Yan. Oo. Ano naman to? Yung ating flavor. Totoong salted egg talaga. So makikita natin kung paano ito magiging medyo may texture na siya to mix with it. Yes. Mash muna natin siya. Alright. Okay? So this is real. See? That's real salted egg. Ayan. So minamash lang pala siya. Oo. Mamash natin siya para madali na siyang maluto later. Although, yun nga, may available na powder. Diba? May mga powdered na ngayon. But still, we're using the real one. The natural. Oo. Siyempre, mas ramdam na ramdam mo yung lasa and the texture, di ba? Na bubuo. Hindi yung sobrang pino siya. Yung welcoming drinks mo nga lang, yung lemongrass, na-shock ako eh. Pag inom ko kanina, ang sarap! And that's real lemongrass. Yan. That's real lemongrass. Simple lang, pero hindi namin alam kung paano gawin yun, Chef. Madali lang. And lahat ng mga customers namin na nagugustuhan, I share it with them. Okay, so let's put a little oil. Alright. Because magsusaute tayo ng bawang. So ganito lang po pala gawin yung inyong natural na mabibiling itlog na pula or itlog na maalat para magkaroon ng texture, creamy texture. So what we're doing right now, you can do it at your home but using chicken. Chicken wings, di ba? Yes. This is how we do it. You marinate the chicken. Yeah, bili lang sila sa palengke ng itlog na maalat. Oo. Tapos, so, bawang. Okay, so that's the bawang. Sayang. Okay. Bilis lang. Oh, diretso na. Then Ganun lang pala kasimple. Oh. The salted egg. Siguro kung ako, baka lagyan ko ng sibuyas. Pwede rin. Pwede rin. Yung ano. Put more oil. Okay. Ito, paprika. This is paprika and cayenne pepper. Para may konting kick lang. And also color. Ayun. Okay. So after ilagay yung paprika and the cayenne pepper. Yan na. Yan na yan. So we'll put this na. Diretso na agad. Halo na. Bilis. So yan na. Didikit na dyan yung lasa. lasa. Ito yung tinatawag na quick fire lang. Yeah, no? Mabilis lang. Mabilis lang. Yan. Halo na. Okay. Pengin ng kanin, please. Pero siguro sa loob ka nakakain, no? Kasi yes, it's getting dark na here. Exciting. Okay. And then put it here again. Of course, the important thing is plating. The plating. Okay. Yan. At, okay. Itatap natin yung salted egg. Oh. Galing. Tunay na tunay. Very quick. Very cooking quick. Demo. And with then, Chef Cherry. A little garnishing, syempre. Tak. Finishing touches is, ano po yung garnish Ano niyo? lang to? Spring onion. Spring onions. So, thank you so much po, Chef. At again, inimbitahan po namin kayo, dumayo dito. Punta kayo sa description, nandyan po ang ating Google Maps or Waze link. Click nyo na lang yan, diretso na kayo dito. Magpa-full tank na lang kayo kung galing kayo Manila kasi medyo malayo-layo yung biyahe. But worth the travel. I'd like to encourage everyone or invite you to please come here at Apag Marangle. Take your children with you. So, makilala nila o malasahan po nila kung ano yung authentic Kapampangan cuisine at anong pinanggalingan ng ating mga pagkain ngayon. Kasi marami ang gumagawa ng twist and fusion and there's nothing wrong about that. Ang gusto lang namin, sana may babalikan sila, malaman nila saan ba nanggaling ang kare-kare, saan ba nanggaling ang sisig, paano ba ang luto ng ganitong mga putahe. Well, then yan, come to Apag Marangle at makikita nyo po how it was done then and still we're doing it now para ma-enjoy nyo yung sarap ng pagkain. Sikreto sa masarap na pagkain, huwag mamadaliin. Takes time, effort, and passion in doing it. And very selective in our ingredients
Hindi yung basta-basta may mailuto ka kung kulang sa sangkap, hindi po pwede yon. At ang pinakasekreto na talaga is dapat tinitikman ang pagkain. Minsan kasi sa sobrang dami ng niluluto o busy na yung mga tao, nakakalimutan nilang tikman. Yun yung pinaka last touch, datikim. At yun ang magsasabi talaga kung masarap o hindi masarap yung niluto mo. Kaya advice ko to sa mga nagluluto din, wag po tayong magmadali. Tikman natin at let's put love in every food that we serve. Huwag tayong kumain para lang mabasog. Dapat sulit. Huwag mong kainin kung hindi siya masarap. Mangantang manyaman. That's my message. Let's eat good food. Once again, Chef, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. Alam kong busy ka, pero nagbigay po kayo ng oras sa ating mga viewers sa Agri. Another opportunity po para sa inyo, ma-inspire kung may produkto kayo, meron kayong sariling farm, gumawa po kayo ng add value sa inyong mga produkto, galingan ng pagluluto. Sabi ni Chef, tikman ng may puso. Yes. Ayan. Okay. Last words, Chef. Yes. We'd like to invite you po dito sa Apag Marangle. We'll be waiting for you para mapagsilbihan namin kayo, mapagluto namin kayo ng authentic Kapampangan cuisine. So, come visit us here, Apag Marangle and Kusina Manuela Cafe and Bakery. Yeah, Chef, agree ka ba sa Agri? Agree. Approve. Buhay! Bayalo! Don't forget to like and subscribe.